Naku, ito na nga po yung sinasabi natin eh. Nakikiusap na nga ang Senate President na kung maaari mga senador, huwag munang mag-comment o magbigay na reaksyon sa impeachment case na napile sa Kongreso against Sara Duterte, Vice President. Dahil kasi pag dumating sa Senado, sila yung magiging senador judge. Pero yung iba ho ay talagang hindi ho makapigil. Eto, pakinggan po ninyo. Ito naman ay talagang alam natin kahit anong mangyari, talagang Duterte ito. Pero siya nga po ay senador eh. Si Senator Bato de la Rosa. At doon sa issue ho ng mga ebidensya tungkol doon sa confidential fund. O tingnan niyo yung kanyang paliwanag at sagot dito. Sa harap ng interview ng media. Kanyang sinasabi parang sinisingle out daw. Talagang si Sara daw po ang pinagkaisahan ng mga congressman. Ay paano yan? Ay magiging judge ka. Reaction nyo doon, sir? Ayan o. But to start with, no, alam naman natin na sinisingle out nila yung Office of the Vice President for what? Alam natin what is the motive behind. Kung gusto nila nga talagang seryoso sila, maimbestigahan yung confidential funds na yan, they should start with the Office of the President. Office of the President, Vice President, lahat ng mga opisina, lahat ng ahensya that are receiving confidential funds. Inspeksyon niyo ng gusto. Kaya nga confidential funds, kuha niyo, imbestigahan niyo ng gusto lahat. If you are serious really to curb corruption. Ayun. Ayan, si Bato. Kita nyo? Parang malayo dun sa panawagan na huwag magsalita. Kasi yung kanyang tinatalakay na confidential fund issue, ayun na nga yung isa dun sa article of impeachment or ebidensya, ground for impeachment kay Sara Duterte. Pero ang kanyang sinasabi, sinisinggal out daw ng mga congressman. O, kita nyo? Anong aasahan pa natin dyan kay Senator Bato? Paano pa magiging neutral? Paano pa yan titingin sa ebidensya tungkol sa impeachment case laban kay Sara Duterte? Ngayon pa lang na wala pa sa kanila, kapapile pa lang, nasa Kongreso pa, ayan, sinasabi niya sinisingil out na. Aba, mahirap yan. So, itagaan niyo sa Bato na kapag dumating sa Senado, ay malamang ito si Senador Bato ay kasintigas ng bato para ipagtanggol si Sara Duterte. Kasi ngayon pa lang, ang tingin niya sa mga congressman, nadadaan doon ang impeachment dahil yan ang proseso. Sa ilalim po ng saligang batas, Kongreso muna bago punta sa Senado. Ayan na yung kanyang akusasyon at paniniwala. O paano pa? So isa-isa yan maglalabasan. Si Senador, nabanggit ko na sa inyo, sa isang video ko, si Senador Estrada, Jinggoy, sabi niya sayang lang daw yung oras. O wala daw panahon dyan, makakasira lang, baka daw makagulo pa. O nakita nyo? Kayo ba may natatandaan sa judicial body? Judicial, RTC Judge, Regional Trial Court Judge, Metropolitan Trial Court Judge, Justice ng Supreme Court, mga Justices ng Sandigan Bayan, Justices ng ating Court of Appeals, at lahat ng naghahawak ng kaso sa ating korte, judicial. Sila ba nagpapa-interview sa media? Sila ba ay naghahayag ng anumang mga comment na related doon sa mga kasong nakakarating sa kanila? Sila ba'y nagsasalita ng positibo, negatibo, kung anong mga komento tungkol sa mga kaso na nasa kailang sala o patungo sa kailang sala? Wala. Kasi iniiwasan nga nilang magkakulay. Gusto nila dokumento ang pagbabasihan ng kailang magiging desisyon, hindi speculation at hindi ho yung paninira sa mga complainant at hindi pagka-discourage sa mga nagpapile ng kaso laban sa gusto nilang ma-impeach o anumang kaso. Sa korte, judicial, walang ganun. Pag may nakita kayong judge at justice sa papa-interview tungkol sa kanyang kaso, wala, kahit minsan. Ang tagal kong reporter, hindi namin na-interview yung kanya, no comment yan. At saka hindi talaga mapapa-interview, ayaw talaga nila. Pero ito, pag nagkaroon ng article of impeachment na transfer sa Senado, magiging senador judge, sila ang magdidesisyon. Sila ang susuri sa mga ebidensya. Sila ang magdidecide kung dapat mang-i-impeach o hindi si Sara Duterte, Vice President. Pero ngayon, wala pa sa kanila yung kaso. Nagsasalita na. At negative na ang comment. Kaya kitang-kita mo, maliwanag pa sa sikat ng araw, na yung mga senador, ngayon pa lang, isa-isa na natin silang makikilala kung ano ang kanilang magiging desisyon o ang kanilang magiging pasya. Itong ganito mga pahayag ni Jinggoy Estrada at saka Senador Bato, anong aasahan mo dyan? Lalo na sa side ng mga complainant.
Anong mararamdaman ng mga complainant? Anong mararamdaman ng civil society? Anong mararamdaman ng mga taong pabor sa impeachment? Kung yung isang magiging senador judge ay ngayon pa lang may mga sinasabi na malayo doon sa issue ng paghahanap ng hustisya o paghahanap ng kaliwanagan. Kasi po ang impeachment, yan ay may trial para patunayan ang ebidensya. At pagka napatunayan, magbubutuhan ang mga senador, judge at magdidesisyon kung impeach o hindi ang sinalang sa impeachment trial. Ganun po yun pero hindi yata maintindihan yung panawagan ni Senador Escudero, ang kanilang Senate President, na maging maingat tayo. Huwag tayong maingay. Hayaan natin sa prosecutor, hayaan natin sa private prosecutor, hayaan natin sa mga congressman at complainant pagdating ng araw. Idepensa nila yung kailang kaso at tayo magdidesisyon at susuri kung lehitimo o hindi. Dapat ganun Pero hindi nga po, malayo. So although itong impeachment ay political, legal, technical, political. Kaya alam na ninyo. Isa lang po at ulitin ko, hindi ako magsasawang ulit-ulitin kung sabihin ito sa aking mga video. Ang mga botanteng Pilipino pagdating ng eleksyon sa Mayo ng 2025 at sa 2028 at iba pa mga eleksyon, alam mo na ang gagawin mo para hindi ka magsisi. Hindi mo kailangang iboto ulit, hindi mo kailangang ibalik sa Senado ang walang prinsipyo o nakatingin sa utang na loob at pagkakaibigan ang mga desisyon, hindi sa ebidensya, hindi para sa bayan, kung hindi para sa kanyang sarili at sa sarili ng mga kaibigan. Yan ang iiwasan natin at yan ang ating magiging basyan para tulungan natin o hindi ang mga senador kung sila dapat o hindi na makabalik sa mataas na kapulungan. Niyan ang magiging kapangyarihan ng lahat ng botanteng Pilipino sa abroad at dito sa atin sa Pilipinas. At yung mga darating pa na mga botante sa darating na mga panahon dahil continuous ang eleksyon. Every 3 years, every 6 years, meron tayong eleksyon. Huwag magsisi para hindi magsisi, huwag bumoto ng walang prinsipyo at walang pakinabang or makasarili ang galawan. Okay? Meron po yan. Ang aking duda, huwag naman sana, pero matindi. Kung majority ng mga senador ay pabor sa mga Duterte, walang mangyayari sa kasong ito. Basura lang yan. Pero kung titingin sila sa ebidensya at titingnan nila kung ano ang tama at mali, malamang manalo ang complainant. Pero pag nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan, naging personal ang mga desisyon ng mga magiging senador judge, mababaliwala ang kasong ito. Yan po ang mangyayari. Kaya talagang dapat nating abangan at subaybayan. Muli, paki-like o share ng aking mga video. Kayo ang bida rito. Ako ituloy lang ng mga impormasyon gusto kong iparating sa inyo. At higit sa lahat, baka hindi pa, mag-subscribe kayo para anytime na ako ay may nilalabas na mga video, live o kung ano man, ay makakarating sa inyo at malalaman nyo sa kahit anong oras at eksaktong oras kung anong oras tayo magsasama sa madalas dito sa aking mga channel. MA Pinoy TV, ito yon. At yung kabilang channel ko, Mike Abe Opinions.